Axel Zachary, and how are you? My name is John Ian Rabe. Ako po si Kay Manuel. Lydia Pilar. I'm 17 years old. I am 22 years old. 33 years old. Mag-81 na ako sa January. Reflecting on your current life pace, what is the greatest thing life has taught you and that you could share with us today? Natutunan ko makisama sa tao. Embrace change. Kasi all through our lives, sobrang dami nangyayari, di ba? You as a person, kailangan mo maging matapang. You have to adapt, you have to change to survive. Yun, makinig tayo sa magulang natin. So, wag tayo magpadalos-dalos. Kumbaga parang go with the flow lang tayo. Wag natin pangunahan yung mga plano sa atin ni God. Ayun lang. Self-discipline. Tapos, i-ano lang ninyo kung ano ang target ninyong gusto. Whether na hindi mo gusto yung tao, kaya mo silang pakisamahan dahil yun nga man yung makisama. For example, may groupings kayo, hindi kayo okay nung klase mo ngayon. Pero yun nga, meron naman makisama. So, kaya mong i-manage yung pakikitungo mo sa kanya. Anong experience ang nag-lead sa'yo para magkaroon ng lesson na yan? Kasi dati hindi ako makisama sa tao. Parang yung hindi ko kayang makipag-usap sa tao, hindi ako okay. Then yun nga, nung one time na yun, nagka-groupings kami din. Parang sobrang importante niya. Kailangan ko talagang makisama ko. Until hanggang sa natutunan ko, unti-unti siyang develop. 18 years old pa lang ako. I already in the BPO industry. So, I started working at a very young age. And up until now, I'm still in the industry while studying. Sa akin pa lang, I started working at a very young age. Hindi ko inaasahan na ganun yung magiging situation ko. Pero, we have to adapt sa mga situations na meron tayo. And embracing change is improving yourself. Sa pagpapatuloy ng journey natin, learn to adapt, learn to change. Kasi mas marami pa tayong haharapin na challenges na mas malaki pa sa mga naranasan natin. Actually, single mom ako. So, bali, nagkaroon ako ng 4 na anak. Then, actually, nung bata ako, 21-year-old ako, nanganak ako dun sa panganay ko. Then after 4 years, dun naman dun sa pangalawa. Then nakala ko, dun na mag-i-stop yung pagkakaroon ko ng anak. So, na-enjoy ko naman yung life ko noon. So, medyo okay na. Tapos, after 4 years ulit, nagkaroon ulit ako ng anak. So, ang naging lesson sa akin, siguro dapat kailangan talaga nakikinig tayo sa mga magulang natin. Kung nakinig siguro ako sa magulang ko, siguro mas may enjoy ko pa yung buhay ko. Like ngayon kasi single mom ako. Tapos binubuhay ko na lang yung mga anak ko dahil sa pagta-travel and tours ko, ganyan sa mga pagbaban rental ko. Halimbawa, siyempre, hindi naman tayo na pinanganak na yaman. Siyempre, konting pagsisikap para makatapos hanggang sa magpamilya ka. Gusto mo, pati yung anak mo, yung discipline mo maayos para makatapos din. Kasi nung panahon, wala pong mga gadgets, pero ko naman yun, kahit hindi kami mayaman, pursige. How would you describe your life in one word? Risk taker. Independent. Fantastic. I'm happy. 'Cause I've been everywhere, but I